Alam nyo ba guys na puwera sa OFW Pass ay may nauna ng plinano o sinubukang ipalit sa OEC ang DMW at OWA. Ito yung dating OFW e-card pero hindi natuloy. Baka maging ganun din ang OFW Pass dahil nga napakarami pa nitong kinakaharap na problema. Kahit nga sinasabi ng mga taga-polo sa ibang bansa na pwede nang gamitin ang OFW Pass as exit clearance pabalik sa ibang bansa. Pero napakarami pa rin OFW ang nagrereklamo tungkol dito at pati yung mga nakapag-verify na ng kontrata na nakapula pa rin ang kanilang OFW Pass. Actually, okay naman na ang OEC kahit hindi na ipatupad ang OFW Pass. Dahil ang nagustuhan ko sa pagbabago ngayon na kapag nagpa-verify ka na ng kontrata, for example, nag-change employer ka, after mo makapag-verify ay kapag updated na ang OEC mo or ang POPSBAM account mo na yung latest employer mo na ang nakalagay, ay hindi mo na kailangan pa pumunta sa POA. So kapag updated na ang POPSBAM account mo at yung present employer mo na ang nakalagay sa record mo, ay kailangan mo na lang ipaprint ang iyong OEC gamit ang iyong POPSBAM account. Kailangan mo lang sumadya sa POA kung hindi pa updated ang iyong POPSBAM account after mo makapag-verify. Pero so far naman guys, sa mga nagsishare ngayon ng mga OFW, ay updated na ang kanilang OEC after nila magpa-verify ng kanilang kontrata kahit nag-change employer sila. So hindi na sila pumupunta sa POA at pinapaprint na lang nila ang kanilang OEC gamit ang kanilang POPSBAM account. Kaya kung hindi talaga maayos ang OFW Pass, hindi natin alam, pwedeng maging maayos at pwedeng hindi. So ganun na lang ang gawin ng DMW na panatiliin na lang na hindi na kailangan pumunta sa POA after makapag-verify kahit yung mga OFW na nag-change employer at yung iba pa na may mga employment changes na magpapa-verify ng kanilang kontrata. Yung hindi na kailangan pumunta ng mga OFW sa POA after makapag-verify ng kontrata ay malaking bagay na yun. Actually, yun naman talaga ang main ng OFW Pass kaya nga aalisin ang OEC. Pero gaya nga ng ganito, kung hindi talaga maayos ang OFW Pass, ay wag nang ipilit. Okay naman na ang OEC. Dahil yung hindi ka napupunta sa POA para pumila, para kumuha ng OEC at magdadala ng kahit ano-anong requirements, ay okay na yon. Dahil ngayon ay medyo naging magulo tuloy, dahil dalawa pa ang iisipin ng mga OFW. OFW Pass or OEC. So mas maigi na lang na manatili na lang tayo sa paggamit ng OEC kahit wag nang ipagpatuloy or wag nang ipatupad ang OFW Pass. Kasi sinasabi ng mga recruitment agency at ng mga taga-polo sa ibang bansa na OFW Pass na ang gagamitin ng mga OFW. Pero pagdating naman sa immigration ay OEC or OEC exemption pa rin ang hinahanap. May mga immigration officer na rin ang naghahanap ng OFW Pass, pero mas priority pa nila ang OEC or OEC exemption. May mga OFW pa nga na pinabalik sa POA desk para lang kumuha ng OEC exemption dahil OFW Pass lang ang dala nila. So naging magulo pa tuloy ang proseso dahil nga dalawa ang iisipin ng mga OFW imbis na OEC lang. Kaya maraming OFW ang gusto magpaabot ng panawagan sa ating gobyerno or sa DMW na manatili na lang tayo sa paggamit ng OEC at huwag nang alisin ito. Dahil sa OEC ay hindi ka na mahihirapan mag-upload ng mga dokumento kagaya ng visa, kontrata at passport. At kung babalik ka naman sa parehong employer, ay pwede ka na makapag-acquire ng OEC exemption sa POPSBAM account. At kung hindi naman marunong mag-acquire ng OEC exemption sa POPSBAM account, ay pwede naman or may malalapitan na POA desk sa loob ng NAIA na bukas 24 oras. Hindi kagaya sa OFW Pass na na-upload mo na lahat ng mga dokumento na hinihingi at nakapag-verify ka na ng kontrata pero kulay pula pa rin. Sa OEC naman, yung hindi na kailangan pumunta sa POA after makapag-verify ng kontrata, kagaya nga ng sabi ko kanina ay napakalaking bagay na yon. Dahil yun naman talaga ang main goal bakit aalisin ang OEC. Kaya dapat ang DMW ay makinig din sa pulso ng mga kababayan nating OFW. Kaya kung hindi talaga magiging maayos ang OFW Pass, ay wag nang ipilit ipatupad ito. Sana mapakinggan at maikonsider ito ng ating gobyerno. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo.
At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.